Panginoon, yung sambayanan, nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwa't tinig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa isang diwa't tinig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y diringgin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Welcome sa ating ikawalong araw ng pagnonobena para sa kapistahan ng mahal na Birhen ng Lazaret. Patuloy nating pasalamatan ng Panginoon at upang tayo maging marapat, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo. Maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa atin. Pagdasal natin ng mga OFW, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at pakinabang sa kalawalatiang walang katapusan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, malaki ang pag-asa kung magkikita tayo sa lalong madaling panahon. Gayunmay, sinulat ko rin ang mga tagubilong ito upang hindi man ako makarating agad, ay malaman mo rin ang dapat ugaliin sa sambahayan ng buhay ng Diyos. Sa simbahan na siyang haligi at saligan ng katotohanan, napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Siya ay nahayag ng maging tao at pinatotohanan ng Espiritu, nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa sanlibutan, pinaniwalaan ng lahat, at sa langit ay tinanggap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang. Napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Lahat niyang gaway dakila at wagas, bukod sa matuwid, hindi magwawakas, hindi inaalis sa ating gunita, na siya'y mabutit, mahabaging lubha. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Sa may pagkatakot, pagkaingay sagana, pangako sa poon ay hindi nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay, nang ibigay niya sa lupa ng dayuhan. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? At ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba. At sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang matuwid sa pamamagitan ng kaniyang mga anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Bakit nga ba kahit gaano kataas ang paghanga natin sa isang tao, may naipipintas pa rin tayo? Nakukulangan pa rin tayo? Pupwedeng sa una, hindi. Pero sa paglipas ng panahon, in one way or another, sigurado ko, darating yung puntong masasabi natin ng tahasan o maisasaloob natin para sa taong ito ang mga salitang pero o kaya lang o ang mga salitang katumbas nito. Halimbawa, maganda naman talaga, pogi naman talaga, kaya lang may topak. Kaya lang kulang nito. O kaya ikaw mag-sermon, kaya lang ang haba. Magaling ekang maglaro, pero magulang. Mahitinitin ang ulong. Mabait eka, kaya lang nagpapaubuso. Mabait eka, pero hindi mo mautangan. Laging may pero, laging may kaya lang nakarugtong ang mga papuri natin sa tao. Bagay na okay lang naman kasi wala naman talagang perpektong tao. May kakulangan at kakulangan ang bawat tao. Ang masama ay ang i-overemphasize natin yung kakulangan nito. At isang tabi natin yung mga malalaking at maraming characteristics na maganda nito. Halimbawa, yan po ang makikita natin sa ating narinig na ebanghelyo, sa sentimiento ni Kristo sa mga tao. Kasi nga naman ay dumating si Juan Bautista na nag-aayuno at di umiinom. Sinabihan nila na nasisiraan ng ulo, inaalihan ng demonyo. Ito namang siyang dumating, nakikikain, umiinom kasama ng iba. Binansagan naman siyang matakaw at lasenggo. So meron silang hindi nagustuhan sa kanilang estilo. Nakulangan sila. Magaling si Kristo, magaling si Juan, humahanga sila, halos wala silang masabi nung una. But then came the words, pero. Sira ulo, as regards John. Kaya lang, kaibigan ng mga makasalanan at mga publikano. Ang mahirap ay nasakripisyo
ng sinasabi nilang mga kakulangan at kapintasang ito, yung mga magagandang sinasabi at ginagawa ni Juan at ni Cristo. So ito na yung sinasabi nating normal na makakita tayo ng kakulangan. Kapintasan, at least sa ating pananaw para sa isang tao, pero hindi naman tama na ito ang i-offer, emphasize natin, at mabubuna na sa atin yung mga mahalagang characteristics ng tao. Nag-focus sila sa hinahanap nilang. Obviously, hindi nila makita kasi baka wala naman talaga. Kaya hindi nila napansin yung nandyan na, yung magagandang ino-offer ni Cristo at ni Juan sa buhay nila. Kaya iwasan po natin ang ganito, ha? Yung tayo maging mapaghanap. Yung tayo laging may idudugtong na pero o kaya lang sa isang tao. Lalong-lalo na kapag ang tao ay nagsisikap naman. Sa mga asawa diyan, no. Huwag nang masyadong maghanap sa asawa nyo na dapat ay pang modelo, ang kagwapuhan, kagandahan. Lalo pat siya yung nagtatrabaho naman, siya yung nag-aasikaso naman sa iyo at sa mga anak ninyo na by the way, talagang nakababawas ng kagwapuhan o kagandahan, nakakalosyang yan, nakakahagardo yan. Bakit iisipin pa yung kaya lang, di mag-ayos, kaya lang, di masyadong presentable, ganun. Sa mga magulang, huwag ikukumpara ang anak sa iba o maging sa kapatid nila. Lalo pat ang anak ninyo ay may respeto naman sa inyo, sumusunod naman sa inyo. Kanya-kanya sila ng talento. Kanya-kanya sila ng pwedeng magandang may maibigay sa inyo. Sa mga anak na tulad ko, huwag maghahanap ng kulang sa magulang. Lalo pat kita naman natin ang sakripisyo nila. Huwag nang dudugtungan ng mabait ang nanay ko, mabait ang tatay ko, kaya lang sana business-minded, sana mayaman kami, sana lagi kong kasama. Ano yun? Sa katunayan, wala namang taong makapagbibigay sa atin ng 100%. Kasi nga, may kakulangan ng bawat tao. Siguro, the most na yung 80%, 90%, kaya yung 20 or 10% na kakulangan nila, normal yun. Normal yun. Huwag nating overemphasize yun. Na maisasakripisyo na natin yung 80 or 90% na magagandang characteristics na naipapakita, napaparanas nila sa atin. In fact, yung 20% o 10% na kulang sa kanya, dapat tayong magbigay sa kanya, and that will consist yung understanding natin, yung pangunawa natin, yung pagpapatawad natin, yung pagmamahal natin, yung pag-adjust natin sa kanya. Mag-interview po tayo ng mga mag-asawang matagal lang nagsasamang masaya. Ay, hindi naman nila sasabihin na walan sila ng problema. Hindi naman sila magsasabing perpekto ang kanilang pag-asama. Hindi naman nila sasabihin hindi sila nag-away. Manapa ang pinakasasabihin nila, nandun ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Pagmamahal na may pagbibigay. At yung pagbibigay na yon ay yung binibigay nilang kaya nilang ibigay sa relasyon nila, sa asawa nila, sa pamilya nila. At pangalawa, yung pagbibigay nila ng unawa or understanding sa kakulangan, sa limitasyon, sa kapintasan ng kabiyak nila. Ganon. Siyempre, ibang usapan kapag ang naibibigay ay 80%, 90% na problema. Ibang usapan yun. Tapos halos wala ng porsyento na naibibigay na maganda o konsuelo. Ibang usapan, pabigat na talaga yun. Pero yung nag-e-effort naman, wag po nating hanapan ng kakulangan. Lalo pa tayo ay kulang din naman. Feeling lang natin, perfecto tayo. Dahil ikaw yung mas nagtatrabaho, dahil ikaw yung mas may concern, mas thoughtful, mas expressive,
dahil sa ikaw yung mas assertive, pero hindi ka rin perfect. May kulang ka rin. In fact, yung paghahanap mo ng kulang sa Kanya, na dapat ay iniintindi mo na lang, inuunawa mo na lang, kakulangan mo yun. Obvious na may kulang ka doon. Kaya sana, ito yung makita nating mensahe ng ating mga pagbasa ngayon. At syempre, kasama dito ang ating relasyon sa Panginoon, sa ating Panginoon na perpekto, sa ating Panginoon na wala ka naman talaga maipipintas, pero aminin nating napipintasan pa natin, nahahanapan pa natin ang butas, nadudugtungan pa natin, si Lord, mabuti naman, kaya lang, parang di ako pinakikinggan. Si Lord, makapangyarihan naman, pero bakit hinahayaan niya na may mga masamang tao? Hindi pwedeng magkulang ang Diyos. Kung naghahanap pa tayo ng kakulangan niya, kung may naipipintas pa tayo sa Kanya, kung may hinahanap pa tayo sa Kanya, ay tingnan natin ang ating sarili sapagkat siguradong tayo ang may mali at hindi siya. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat anak niya ako. ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Diringgin ang Diyos Humigit tayo. ang samo. Panginoon, patawad, pinagsisihan ko yung mga pagkakataong may naidudugtong pa akong pero o kaya lang sa kabutihan. Naghahanap pa ako sa'yo. May naipipintas pa ako. Gayong hindi ko naman talaga dapat at kayang pintasan ng kabutihan mo. At yung hinahanap kong mga kakulangan mo, hindi pwedeng kakulangan yon. Siguradong may plano ka doon. Kaya talaga ako nagkukulang. Ayokong iparamdam sa iyo yung nararamdaman ko na pinaparamdam sa akin ng iba na sa kabila ng lahat ng mga ginagawa ko, kulang pa rin yata para sa kanila. Pasensya na, Panginoon, at tulungan niyo ako. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Babalik sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, kung hindi mo titignan, yung wari ba'y kulang sa iyo. Sapagkat may plano ang Diyos para dyan. Kung hindi niya binibigay, kahit anong hiling mo, may maganda siyang dahilan. Huwag mong tingnan yan. Huwag mong i-overemphasize yan. Ang tingnan mo ay kung paano kanya hindi pinababayaan sa kabila ng mga hinihiling mo na hindi niya mabigyan ng katugunan dahil meron siyang magandang dahilan. Huwag mo siyang hanapan ng kakulangan. Tayong mayroon. Tayong nagkukulang. Aminin natin yun.
Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa kisag ng bigay mong kaligtasan? Mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mo sarili namin laging maihandog sa banal mong apak ngayon, amin ang ginaganap. Pag-alay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng bigay mong kaligtasan? Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, inihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Bukod mong pinagpalang mag-ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Ilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos ang hapunan, nawa kaniyang kalis, huli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniali namin sa iyong tinapay ng buhay ng kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yuma. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa puso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian
ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Espiritu. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Mainit ng araw at samyo ng hangin. Ano ang tao upang alalahanin, bigyan ng biyaya at iyong kalingain? Sino ako na tao lamang at minahal mo ng walang hanggan? Sino ako na tao lamang at minahal mo ng walang hanggan, at minahal mo ng walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagkasalo sa haing nagbibigay buhay sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ang iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama.
Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Pira ng Lasalet na kapagkasundo ng mga makasalanan, ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Marami pong salamat sapagkat dahil po sa inyo, mas nakatutulong po tayo sa ibang mga parokya, sa ibang mga institusyon. Salamat po. Bahala na po ang Panginoon sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.